Tanan mga kaigsunan, labi na sa mga kaigsunan nako sa Ulas Church of Christ, dalaygon ang Dios nining ilain ang sab nga higayon nga gihatag sa tuwa aron makashare kita sa pulong sa Ginoo. So manghinaot ako nga diin kamong tanan anaa sa mayong panglawas nining mga higayon na karon. Although nga na-miss na gid ako personally na-miss na ko gyud ang church for how many months nga wala na gyud ta nagakauban. Pasalamat nanta sa Ginoo nga luyo sa mga pagsulay karon gipalayo gyapon ta sa mga sakit, gihatagan gyapon kita higayon aron makatuon sa iha mga pulong. So mga kaigsunan, ako mga panghinaot kanatong tanan sa inyo nga uban sa akong pamilya nga naa kitang tanan sa mayong panlawas o gilayo sa mga kasakit labi na sa pandemya karon. So karong adlaw ako'y gitahasan sa tuwang pastor aron sa pag-share nausab sa pulong sa Ginoo. So dako akong pagpasalamat nga pinaagi sa maong teknolohiya ginahiusa gyapon kita aron sa pagpapinaw sa pulong sa Dios. Kaya ang pulong sa Dios mo'y nagapalig-on ngadtos matausa kanato. Mo'y nagahatag og kusog, mo'y nagahatag og paglaom, mo'y nagahatag kanato og giya nga kita magapadayon luyo sa mga pagsulay nga ato ang natagamtaman. So glory to God. Og manghinaot ako nga kitang tanan ato ang ibutang ang atong kaugalingon nga andam nga mudawat sa mga pulong nga ato ang pag-iistarihan karon. So before ko magsugod mga kaigsunan, sa samtang nagalantaw ko sa YouTube, nakita na ko ang story sa America's Got Talent na si Archie Williams. Si Archie Williams mga kaigsunan is 37 years in prison. But the sad thing about Archie Williams is he is in prison for the crime that he is not committed. Na priso siya sa sala nga wala niya gibuhat. Rape ang iyahang sala og murder. Sa midagan nga panahon gumikan sa siyensya rapod napawalang sala siya pero before 37 years. And then the sad thing mga kaigsunan is na napriso si Archie Williams dito sa Louisiana, one of the bloodiest prison in USA. So ihang gi-describe dito, there are only two things nga klase nga tao nga naa dito sa maong prisuhan. It's either weak or strong. So giputa na siya sa interviewer, ana siya nga, how you get through from this? Ana siya, freedom is of the mind. See, ingon siya, I went to prison, but my mind is not in prison. O na, usa sa ihang gikanta mga kaigsunan, sa ihang gikanta nga gikuha na ko ang usa ka lain siyang lyrics, ingon siya, don't let the sun go down in me. So mga kaigsunan sa itong kinabuhi, yes, sometimes we are in prison. Maybe not literally nga prison ta sa rihas, pero prison ta gumikan kay there are something inside in us nga dili nato kayang mahimo, or there are things nga ato ang ginahimo nga we keep on doing something nga dili ta makawala, and that thing is dili kaya-aya sa ato ang atubangan sa Ginoo. But tonight mga kaigsunan, ang ato ang pagahisgutan karon is the 5 promises of God. Na maisgutan nato mga kaigsunan kung unsa ni mga promises sa Ginoo, kung unsa nakapaprison sa tuwa, unsa mga butangan nakapaprison sa tuwa, and then unsa ang promise sa Ginoo para mawala ni ngadto sa tuwa. Una, I am forgiven. In the book of Psalms 103 verse 8 to 12, in the New Living Translation ingon niya diri, the Lord is compassionate and merciful, slow to angry and filled with unfailing love. He will not constantly accuse us, nor remain angry forever. He does not punish us all our sins. He does not deal harshly with us as we deserve. See? He does not deal harshly with us as we deserve. Wala ta ginatreat sa Ginoo ana. For His unfailing love towards those who fear Him is as great as the height of the heavens above the earth. He has removed our sins as far from us as the east is from the west.
So in the book of Isaiah o sa mga kaigsunan, in the same kuan mga kaigsunan, translation, sa New Living Translation, Come now, let us settle this, says the Lord. Though your sins are like scarlet, I will make them as white as snow. Though they are red like crimson, I will make them as white as wool. So mga kaigsunan, ang unang nga butang, unang nga promise sa Ginoo ngadto sa matabusan nato nga kinabuhi as a Christians, ang unang nga promise ay, I am forgiven. We are forgiven. Gipasaylo ta sa Ginoo sa ato ang mga sala. See, He will not constantly accuse us nor remain angry forever. Promise na sa Ginoo ngadto sa tuwa. Bisan pag makasala ta, bisan pag makasasala ta, dili maga-remain ang kasuko sa Ginoo, gumikan sa iyang dakong gugma kanato. For His unfailing love nga ginahatag sa tuwa. He will not constantly accuse us. Imagine mo mga kaigsunan, He does not punish us for all our sins. Dili ta ipanish sa Ginoo, nor He does not deal harshly with us as we deserve. See? Inyo pa niya mga kaigsunan sa Isaiah, bisan pa ang tuwang mga sala is sama sa scarlet brilliant red or sama sa red like crimson. Kaya niyang himuon mga kaigsunan as white as snow. Gumikan sa iyang gugma sa tuwa as white as wool. Mo na iyang gipromise mga kaigsunan nga adunay kapasayloan sa atuwa nga mga Kristiyanon. We are forgiven. But I am hoping mga kaigsunan na dili po nato, kung kuskuan pa, dili nato balik-balik yung masala. Why? Because mo na yung makapalid sa tuwa nga magkawik ta nga naman. We are keep on doing the same thing. We are keep on asking for the forgiveness sa tuwang Ginoo. Pero the same sin again and again nga tuwang ginahimo. So kung always na nato ginahimo mga kaigsunan, there is a big tendency and possibility in our Christian life nga mawala ka sa tiilan sa Ginoo. Ano man? Ikaw na mismo ma-feel guilty ka sa imong ginabuhat. So, I am forgiven, gipasaylo na ta sa Ginoo. Kung unsa magaling ng sala nga atong nahimo karon, Lord, forgive me, and then accept me as your sons and daughters diha sa imong vineyard. Second, I have hope. So, kung imagine nimo si Archie Williams, despite sa 36 to 37 years in counting sa iyang life dito sa prison, wala siya nawadan og hope. Gapabilin paghapon sa iyang pag-asa. How much more kita nga mga Kristohanon nga nakadawat na sa pulong sa Ginoo, nakadawat ng kaluwasan diha sa iyaha. I have hope. You have hope diha sa Ginoo. Kung unsa magaling na imong problema karon, kung unsa magaling na imong ginaagihan karon, gumikan sa mga pagsulay nga naa sa kalibutan karon, always remember nga aduna patay pag-asa. In the book of Proverbs chapter 23, yun siya, my child, if your heart is wise, my own heart will rejoice. Everything in me will celebrate when you speak what is right. Don't envy sinners, but always continue to fear the Lord. In 18, you will be rewarded for this. Your hope will not be disappointed. So yung niya rin mga kaigsunan, do not envy sinners, but always continue to fear the Lord. Ayaw kasi na mga makasasala. Ano man, kayo sa mga kasala, mga kaigsunan, may yung makasasala, makaya na sila nganong daghan, makaya na sila kwarta. Makasasala na sila nganong naamalagi na sila yung mga gusto nila nga makuha sa uban. Di ba? Pero remember na ito mga kaigsunan, ingon ang Ginoo, you will be rewarded for this. Your hope will not be disappointed. Ayaw kasi na sila nga naman. Ang hope nga imong ginasahan niya, ang promise sa Ginoo, nga ihang i-prosper ang imong kinabuhi, ihatag na sa imuha in His own right way. So do not lose hope. Kung wala kay trabaho karon, kung bago kang graduate sa college, nakahuman naman ta kung Ginoo nga wala mo ko'y trabaho. Di ba usahay maka-question ta, Lord, nakagraduate mo ta kung anong bati makay kong trabaho. Di ba? We keep on asking, we keep on complaining. The question is, did you really believe sa ato ang Ginoo? If not, your hope, i-renew ang imong hope, ang imong pag-asa diha sa Ginoo, ibalik sa iyo that Lord, whatever happens sa akong kinabuhi today, I know that this hope will not be disappointed.
Dili ni siya mawala lamang, dili ni siya makawang lamang, kundi your promise is always on the right time. So kung sa tuwa mga kaigsunan sa tuwang kinabuhi, kung wala pa nimo nakabot, ako before nako nakabot ang panalangin sa Ginoo, it takes how many years nga mga pagsulay miabot sa mua? Not only 1 year, 2 years, 3 years, pila ka tuig ang among nagyan before gibubo ang panalangin ngadto sa Ginoo sa amuang kinabuhi. Not totally daghan kayo og panalangin, pero ang kamaayo sa Ginoo always na nagapadayon. Even though nga na mga problema, pero He is in advance. Perminti kung sa kuan pa, perminti naman ka nagaka sa advance. Diba sa itong trabaho? Ningon anak kamaayo ang Ginoo, always niya nga i-advance ang iyang mga panalangin kung mapadayon lang ta ng mga pabiling sa iya. Muna ikaduhan niya nga promise, we have hope. Ikatulo, I have purpose. Si Archie Williams, maybe mahuna-huna na to, grabe for 37 years, bro. Kung ako to siguro, dili na to ako kaya. Personally, halos, nagalantaw ko sa iya, napila ko ang pain nga ihang nabatian. But glory to God, sa tuwa karon, ang usa sa promise sa Ginoo nga gihatag sa tuwa is we have purpose in life. Naay purpose ang Ginoo nganong gibutang kadihaan ng mga butanga. Na kay purpose igsuon. Nganong gibutang kaniya diha ka. Kay kabalo ang Ginoo nga kaya niya panalanginan ka sa mga butang kung asa ka karon nakaposisyon. It doesn't mean nga kinahanglan ka ng nindot nga trabaho para ma-feel nimo nga nakay purpose imong kinabuhi. It doesn't mean nga kinahanglan nimo nga magkaroon og sakinas para magkaroon ka og purpose. Imo hang ibalik, imo ang ihatag ang imong kagalingon ngadto sa Ginoo para ma-recall nimo, para mabalik nimo pag-utro kung unsa ang purpose nga gihatag sa Ginoo para sa imuha. Our purpose in earth is not to be rich. Kung naa kay kwarta karon, glory to God. Because God wants you to do nga ma-bless usab ang ubang tao, and that is one of your purpose. Kung ang imong purpose is preacher ka karon, and then go make disciples. Kung ang imong purpose karon is magtabang sa iglesia aron ma-plaster ang iglesia, and then go because that is your purpose. Kung ang imong position karon nahimo kang manager, nahimo kang supervisor, nahimo kang laborer, himuan nga purpose imong kinabuhi aron makapag-glorify ka sa vineyard sa Ginoo. Usaon man ako, Brad, nga kapoy man kayo na mahimong libor. Pwede man nimo i-share ang pulong sa Ginoo. Usaon man ako, Brad, bisag hindot man kong trabaho pero wala man ko'y time. Depende na sa tuwa karon kung unsay ato ang paghahimo. Let us always continue in the book of John chapter 15 verse 16. You did not choose me. I chose you. I appointed you to go and produce lasting fruit so that your Father will give you whatever you ask for using my name. See, in John chapter 15 mga kaigsunan, nindot kayong gingon. You didn't choose me. Wala ko ninyo gipili, but I chose you. I appoint you to go and produce lasting fruit. Wala na to gipili ang Ginoo, pero ang Ginoo gipili ta niya. Why? So that we can produce a lasting fruit. And what is that fruit mga kaigsunan? The fruit of the Holy Spirit. Makita sa tuwa nga mga Kristohanon karon kung unsay ang ayan atong pagabuhaton, kung unsay atong responsibilidad ning kalibutan na kayo karon. Luyo sa mga pagsulay nga atong nahigayuman karon, dapat ipakita nato na we as Christians nagabarog nga magbalig-unon o kinahanglan nga mamungata. Dili ta mahimong stumbling block ngadto sa atong isig ka tao because ang Ginoo gipili ta para sa iyang gingharian. In Romans chapter 8 verse 28, and we know that God causes everything to work together for the good of those who love God and are called according to His purpose for them. So ang Ginoo mga kaigsunan ay purpose sa tuwa. Imagine nimo. Kay dili nimo usay mga kaigsunan nganong i-allow sa Ginoo ang mga pagsulay sa atong kinabuhi para ma-share usab nato sa uban na unsaon nato pagutro kung makaagitan niya ng mga butanga. Fourth, ay ang valuable. So you have value sa Ginoo. Usa na sa promise, ikaupat na nga promise sa Ginoo.
we are valuable sa tubangan sa iya. In Genesis chapter 1, verse 27, ngayon niya, so God created human beings in His own image. In the image of God, He created them. Male and female, He created them. Si mga kaigsunan, yung anak na papalangga sa Ginoo, we have value. Why? Because we are created in His own image. Pareha siya mga panagway. So ayaw ko na ni unaan niya naging ko karon wala gyud koy kwenta nga tao. I am useless, I am worthless ngadto sa uban. No. Imuha nang gibaliwala ang promise sa Ginoo. Iyang gustong ipahinumdom sa imuha karon kung naa ka sa mga butang ni unaan karon. If you fail that thing nga ni unaan karon nga dili ka wala kay kwenta nga tao, in Jesus name I declare nga imuhang mabalik ang imong kaugalingon that you are valuable in the presence of God. He is created us in His own image. In Job chapter 3 verse 4, for the Spirit of God has made me, and the breath of the Almighty gives me life. The Spirit of God hath made us, mga kaigsunan. See? The breath of Almighty gives me life. Mo na gihatag sa Ginoo sa tuwa. Una, I am forgiven. We are forgiven. Ikaduha, we have hope. Ikatulo, we have purpose. Ikaupat, we are valuable in the presence of God because He created us in His own image. Last but not the least, ikalima, mga kaigsunan, I am blessed. In Psalms chapter 32, this is the book of David. Oh, what a joy for those who disobedience in forgiven, whose sin is not put out of sight. Yes, what joy for those whose record the Lord has cleared of guilt, whose lives are lived in complete honesty. In Galatians chapter 3 verse 8, what more the scripture look forward to this time when God would make the Gentiles right in His sight because of their faith. God proclaimed this good news to Abraham and long ago when He said, all nations will be blessed through you. So mga kaigsunan, ano sa iyang i-promise dire? I-bless ta sa Ginoo. I-bless ta niya. Ihang i-promise na niya ngadto sa matag usa kanato. Oh, what a joy for those whose disobedience is forgiven. See? We are blessed, kinuman. We are disobedience and yet we are forgiven. Di ba? Makasasala ta pero gipasaylo ta sa Ginoo. What a blessing nga gihatag sa Ginoo. We are more blessed. Kung atong pitahon, mga kaigsunan, grabe ta ka blessed kano man. Dili ta karapat dapat. Pero gi-bless ta sa Ginoo. Gibutang ka sa posisyon niya, gibutang ka sa imong posisyon karon na dili unta ka karapat dapat. Makasasala ka, ako makasasala ko. Kitang tanan makasasala sa presensya sa Ginoo. But because gilihigugma ta sa Ginoo, even though that we are disobedience into His presence, bisan makasasala ta siya, wata nagasunod sa iya. Perminti nakasala ta sa iya. But always remember that we are forgiven. Ano man? Gusto niya i-bless. I-bless niya, all nation will be blessed through you. Ipagamit ang imuhang kinabuhi igsoon aron aduna usay nga mabless nga mga kaigsunan or aduna usay ubang mga tao pa nga wala sa tiilan sa Ginoo nga mabless pag-usab. Mabalik sa pagtuo sa Ginoo. I remember when I was a high school at Iligan City. Nakoy usa ka tawo nga naistorya kay nagahatod ko sa kong pinsan dito sa elementary pa man siya. Ana siya nga. Ako brad, di ko mo ito Ginoo. Grabe ang mong lalisin. Kung lagi Ginoo, pero grabe akong kuhan sa Bible. Sige akong istorya. Ingon siya nga, sinulat naman ang tao. Saan mo pagkuhan nga tinuod na. Ingon ko nga, the word of God is gisulat na sa balang kasulatan niya. Mo na yung nagapahatag o kinabuhi sa kuha. Dili lagi ko matuwa na brad, di na tinuod ng Ginoo. Saan ko man ipagpatuon ni tawana. Kung masuko ko, pildi ko. Diba? Mananaon mo niya, bagong Christian na ko ato. Nabutang sa kung na mga kaigsunan. Yan ako. Sige, granting brad. Nadili ka mo to o Ginoo. Kung mahitabo man galing pag-abot sa judgment day nga walay Ginoo. For us Christians, walay mawala sa mua.
na nagatuo Ginoo. Pero pag-abot sa judgment day, katinuod nga adunay Ginoo, alaot ka nga wala nagatuo sa Ginoo. And we are blessed nga mga Kristohanon nga nagatuo sa Ginoo. I am one, we are one of that nga nagatuo mga kaigsunan nga atong Ginoo is buhi og siya nagabless atong kinabuhi. Kung unsa may imong problema karon mga kaigsunan, kung aduna kay mga bills nga wala na bayaran karon, kung aduna kay mga loans nga wala pa gyapon na bayaran gumingkod sa kapait sa kinabuhi, kung aduna kay mga problema karon nga paminaw nimo nga walay kasulbaran, let us pray sa Ginoo, atong ibalik sa Ginoo ang tanan, because ang tanan adunay kasulbaran ug ang tanan ng mga problema nga atong gina-undergo is adunay katubagan kung atong isurrender sa Ginoo. I am hoping nga kitang tanan pangalanginan sa Ginoo nining taknaa karon, nining higayon na karon ug padayon ta luyo sa mga pagsulay karon mga kaigsunan, luyo sa mga sa pandemya nga atong gitubang karon, luyo sa mga kapait, padayon kita magatuo, padayon kita magakupot sa promise sa Ginoo nga kitang tanan adunay kapasayloan, kitang tanan adunay hope og purpose og we are valuable sa tubangan sa Ginoo, and most especially we are blessed gumikan kay gihigugmata sa Ginoo o pagagamiton ng atong kinabuhi nga to kanya. Let us pray para sa ato ang pagtapos sa ato ang Bible study karon. Heavenly Father, we thank you so much, O Lord, for this evening. We thank you so much, O God, sa imong mga pulong amo ang napatalinghugan karon. May your Holy Spirit, O God, mag-use ato nga mga pulong aron kami mag-grow nga mga Kristohanon. Forgive us, O Lord, kung aduna manggaling kami mga kalapasan nga nahimo diha sa mga tubangan. Wala kami mahimo amahan kung wala ikaw. O sa himo kami magmaligunon Ginoo, luyo sa among mapagsulay, luyo sa among kahuyangon, among ginabalik o ginatugyan diha kanimo ang tanang mga butang o kanaot nga ikaw mo magauban kanamo sa among trabaho, sa pag-eskwela sa among mga anak o sa tanan nga panginabuhian nga mo ang naa sa mo karon Ginoo, among ginatugyan diha kanimo nga ikaw magapadalangin, magaprotekta kanamo sa tanang matang sa sakit, labi na ni higayuna karon naman. Nagasalamat sa grasya ug gugmang imong gihatag kanamo. Pasayloa kami sa among kalapasan. Sunahon na sa pulong sa buhat aron sa ingong takos kami nga magaday kanimo. Dalaygon ka o Dios karon hangtod katapusan. Amen. For more videos and inspirational words from the Bible, please like and hit the subscribe button. Thank you and God bless.